Kasi makakakala ninyo, super marites yung ginawa, no? Totally, hindi naman. Kasi yun nung mag-start yung, kaya nag-start ng live streaming isa, as in, iba't iba ang pinag-uusapan doon, mga kaibigan. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon nga ng ganon, nasalita na ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin ay panlalayat na agad. Berador, masaya siguro ang pakiramdam mo, pretty nanay, sa panghuhusga nila kay Carla. As in, hindi naman as in, kung makikita din yung mga kaibigan, mga kalingap, ang sitwasyon. Kasi ang bawat tao kasi may kanya-kanya tayong opinion sa unang pagkikita natin. Di ba? Sa unang pagkikita natin may mga kanya-kanya tayong opinion. Si Carla, sa unang kita mo talaga, as in, masasabi mong gano'n, nasuplada. Kung gano'n ang naging expression ng isang tao, as in, pwede natin ipaliwanag sa kanila na gayan talaga yan at mahihain yan. Hindi ka agad galit at puot yung ating ipapakita sa kanila. Kasi kung ang ipapakita natin kaagad sa kanila, doon sa mga taong halimbawa, sinabi nga ng mga kaibigan na ganito, may expression tayo. May expression tayo. Kamusta mga kalingap, mga kadonis? Ang totoo niyan, wala naman talaga akong point of view. Nagkataon lamang na wala pa akong upload at 3 araw na, siguro hinahanap nyo na ako. Kaya kahit papano magpapakita ako sa inyo dahil baka isipin nyo naman suplado ako. Hindi ako suplado, ganito lang talaga ako dahil alam nyo naman, kapag marami ka talagang chicks at mga hinahabol ka ng mga babae, medyo nagpapalamig ka muna, no? Nagpapababa ka ng mga tama ng mga babae dahil tinamaan sila. Sa'yo, hindi pala sa'yo. Sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay suplado na ako. May mga kanya-kanya lang tayong katangian o karakteristik, no, ng ating pong pag-uugali na minsan ay nami-misinterpret ng iba at minsan ay nagiging sanhi, nagiging dahilan kung bakit iba ang nagiging tingin sa atin ng isang tao. Wherein, pag tumagal-tagal, hindi naman pala yun at maiintindihan nila kung bakit ganun ang nakita nila sa'yo. Sa ating usapin ngayon, patungkol dito kay Carla, alam naman natin, no, napanood nyo na dyan sa ating mga kasamahang reactors, no, kila Birador, no, yung mga pagpapaliwanag nila, kila Bopil, Jobilito, at kung sino-sino pa. Patungkol dito kay Carla, sapagkat ito po ay nakasama na rin nila, especially kay Birador at kay Jobilito, no, na sila po ay inistima din naman ni Carla nung mga oras na yun na nagpunta sila kasama si Papa Joms doon sa Lighthouse. Nakasama nila at sila mismo yung magpapatunay na hindi ganoon ang pag-uugali ni Carla. Nagkataon lamang siguro doon sa birthday ni Beyonce na maraming tao at medyo parang hindi siguro ganon ka at ease si Carla na lapitan siya ng iba o kung hindi mo kakausapin ay parang sinasabi nga nila ay hindi magsasalita si Carla. Pero hindi ibig sabihin nun ay suplada na siya. Ganun lang ang naging view sa kanya dahil ina-expect nila na si Carla ay mabilis na mag-response o yung tinatawag nating makipag-mingle agad sa kanila. Wherein, sabi nga natin, may mga taong introvert, merong mga extrovert, nataon lang talaga na kung titignan natin, si Carla kahit noon pa, bihirang-bihira magsalita. Halos ayaw humarap sa camera. No, kung hindi mo nga kakausapin, hindi siya magsasalita sa ating obserbasyon. Diba? Nasanay na lang talaga siya dahil naibablog siya ng Kalingap, nila Kalingap Rab, natuto siya dahil siguro sa pag-alalay ni Papa Joms kung paano makiharap sa mga tao. Pero hindi sa lahat ng oras ng pagkakataon, siyempre, no, bilang sa kanyang sarili ay nagagawa niya. Pero hindi ibig sabihin nun na siya po ay suplada. And I believe, on my personal opinion, on my personal point of view, hindi po suplada si Carla. Actually, sa aking obserbasyon, sa aking napapanood, kahit hindi ko pa nakasama si Carla o na-meet, napaka-down to earth nito pong si Carla, napaka-humble, marunong makisama. Halimbawa na lamang dun sa mga napapanood ko nga, na interview niya noon kay Birador, no, dun sa sasakyan, dun sa kapag nag-uusap sila ni Birador, no, so hindi nagtatangi po si Carla. Imagine, kakausapin ka ng ganun ng itsura, kagaya ni Birador, kakausapin ka ng matagal. Ang galing ni Carla, talagang down to earth, pinagtiyagaan niya si Birador, kinausap niya, no? Kahit na parang ang dating hindi siya feeling safe dahil
Siyempre si Birador, mukhang, alam nyo na, mukhang hindi gagawa ng mabuti, mukhang snatcher, no? Mukhang kidnapper. Ganun ang dating ni Birador noon eh. Kinakausap pa rin ni Carla. So, ganun katindi yung sikmura ni Carla. I mean, ganun katindi. Ganun katindi yung pag-a-accommodate, yung pag-iistima ni Carla dito kay Birador. Kahit na siya po ay gutom na, kahit na kumakalam na siguro ang sikmura ni Carla, hindi niya pinuputol yung kanilang conversation. Yun ang ibig sabihin na matindi ang sikmura. Ibig sabihin kumakalam pala yung sikmura niya. Hindi matindi yung sikmura dahil kay Birador, no, na kinakausap niya. At kahit nung nagpunta sila sa Lighthouse, kasama nila Jobilito, di ba? Kahit na mukhang dalawang riding in tandem ang datingan ni Jobilito at ni Birador, pinakasamahan pa rin, nagpa-picture pa rin itong sila Papa Joms, no? Especially itong si Carla. So, dito sa mga pagkakataon na ito, no? Saan nagkamali? Saan nagkaroon ng tinatawag nating lapses dito? Sa part ng grupo ni Genggeng, no, na nakapagsalita sila ng ganon, especially kay Genggeng dyan sa live, di natin sinasabi na pinagtatakpan o kung ano man, at hindi rin naman natin sila ginajudge. Kung sa mga oras na yon, nakapagsalita sila ng ganon at hindi nila naingatan yung kanilang mga sinasabi, there's always been a fault na masasabi nating mali yung pagkakataon na yon na hindi dapat. Na hindi tayo nagbase doon sa kung ano yung nakita natin doon sa bata, dito kay Carla, sapagkat hindi naman natin siya kilala ng personal. Hindi natin pwedeng ikumpara si Carla sa ibang angels na kung sino yung approachable, kung sino yung masungit, kung sino yung suplada. Hindi po ganon sapagkat lahat po sila may kanya-kanya pong katangian. At hindi po dito nangingibabaw yung tinatawag nating mga negative impression. At wag po natin papairalin yon. Sa pagkakataon na yun na sila po ay nakapagsalita, ito po ay parang tinatawag nating honest mistake. No? Hindi man nila sinasadya pero yun po ang kanilang opinion at saloobin at hindi rin naman maiiwasan na yung mga sumusuporta kay Carla, yung mga nagmamahal kay Carla ay magre-react. Yun din naman ang kanilang natural reaction base dun sa reaction ng mga pumupuna kay Carla. Hindi natin sinasabing mapanghusga itong grupo nila Genggeng. Hindi po. Doon sa pagkakataon lang na yun, inappropriate yung kanila pong sinasabi. Yan po ang aking point of view. At dahil dito sa inappropriate na ito, no, kung hindi man sila nakapag-usap-usap, no, hindi man napaalalahanan ni Genggeng ang kanyang mga kasamahan, at nagkataon na impromptu yun, lalo na pagdating sa live, ang importante dito, handa rin naman tayong tumanggap, no, ng mga pamumuna ng mga taga-suporta ni Carla. We need to accept the consequences at kailangan nating matuto sa ating pong pagkakamali. At ganun din naman sa parte ng mga taga-suporta ni Carla, mga nagmamahal kay Carla, no? Mga Jomcar 18 man yan o Jomcar 23, basta mga Jomcar, naiintindihan po natin ang inyo pong saloobin. Pero sa pagkakataon na ganito, no, kailangan po nating mag-reserve din, no, ng room for forgiveness, room for understanding sa parte naman nitong mga grupo na ito sapagkat hindi rin naman natin sila kilala at kung nakapagsalita man sila against dito kay Carla, doon lang sa issue natin na yon sila po ay pwedeng i-correct o pwedeng sagutin. Pero sa ibang bagay, lalo na sa personal, ito po ay dapat po nating ihiwalay at kailangan na rin nating tapusin. Kung baga, sa parte nila Genggeng, they need to accept the consequences. They need to accept the words that will come from Jomcar supporters, especially sa mga sumusuporta, nagmamahal kay Carla. At ganun din naman, on the other hand, dito sa grupo ng mga Jomcar, mga nagmamahal kay Carla, bigyan din naman natin ng karampatang pangunawa o pagpapatawad kung ano man ang mga nasabi ng grupo nila Genggeng. Hindi ibig sabihin niya na kailangan nating magbatuhan talaga, no? At hindi matapos ang issue na yan, sapagkat kung sinasabi nating we are one family, dapat naiintindihan po natin yung sitwasyon na handa po tayong ayusin ang mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan, sinasadya man o hindi. It's natural na tayo po ay masaktan. It's natural na idepensa po natin si Carla. Pero it's natural din na dapat nating pairalin yung ating pong pagpapatawad. Let them learn their lesson. At naniniwala naman ako na natututo sila. Yun ang aking pong masasabi sapagkat hindi rin naman gugustuhin ni Carla na magkaroon po ng division, na magkaroon po ng dalawang pangkat na nagsasalpukan dahil lamang sa misinterpretation at misimpression na kanila pong nakita kay Carla. Kahit ako, naniniwala ako
No? Kung ako ay makakaharap ni Carla, depende na lang kasi siguro sa tao. Kung ako makakaharap ni Carla at in compare to Virador and Jovelito, no? Kahit sabihin na natin kay Jomar, nagkataon lang na leading man niya si Jomar. Paano kung ako katapat ni Jomar? Baka iniwan na nila si Jomar. No? Magagalit naman sa akin ang mga taga-suporta ni Jomar. Dahil, syempre, sa akin nakapokus si Carla eh. At naniniwala ako, nung mga oras na yun, kung ako ang kausap ni Carla, magsasalita si Carla. Kasi depende kung sino po yung kaharap niya. At siguro hindi siya mahihiya sa akin. Sapagkat iisipin ni Carla na pagkakataon niya na ito para makausap ang Adonis ng Kalingap. Malamang sa buong magdamag, sa buong gabi na yon, ng celebration na yon, makakalimutan niya si Jomar. Yan ang sigurado ko. At hindi ko kayo masisisi kung mabas nyo man ako sapagkat walang-wala nakaready naman ako dahil una, mas may itsura ako kay Jomar, no? Mas simpatiko, mas malakas ang dating. At higit sa lahat, mas cute. Ganun lang naman yun. Nagkataon lang na syempre siya ang kasama ni Carla. Pero kung noon pa pinakilala ko ni Kalingap Rab, tapos na ang usapan. I don't care kung mabasa ko dahil wala pang leading man Dito kay Carla, wag po natin siyang husgahan. Si Carla, napaka-humble na bata, mabait na bata, nagkataon lang na hindi po siya kagaya natin. Na bigla-biglang nag-a-approach. Ang importante dito, makita natin kung sino ang tunay na Carla. At I believe na kung si Carla po ay makakasama natin, makikita pa natin ng lalo yung kanyang tunay na pag-uugali. Na tayo po ay magkakamali, na sasabihin natin na, ay, hindi pala. Ganito pala si Carla. Nagkamali pala ako. Dapat ganun po ang ating pong maging pananaw. Sapagkat hindi po sukatan ang 1 oras, 2 oras, 3 oras, isang maghapon para makilala natin ang isang tao. At yan ang aking pong point of view. Yun lang. At least, meron na akong content. Pandagdag na rin na pambayad ng internet, ng telepono, ng tubig. Maraming salamat po sa inyo. Yun lang.